Okay, kumusta kayo? Ngayon may seryoso tayong pag-uusapan, ang West Philippine Sea. Alam nyo, may isang dokumento tayong pagbabasehan na sinusubukang buwagin, isa-isa, yung mga karaniwang naririnig nating argumento at mga sabi-sabi tungkol dito. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Oh, eto agad ang bungad. Pro-Filipino dapat tayo. Matapang, di ba? Pero ayon sa dokumentong sinusuri natin, hindi lang ito hugot sa pagiging makabayan. May mas malalim tong pinanggagalingan. At yun ay ang batas, international law to be exact. Kaya ang pagiging pro-Filipino, sabi dito, ay nakatayo sa matibay na pundasyon ng batas. So ngayon, gamit yung lens na yan, isa-isahin nating gibain yung mga common arguments na palagi nating naririnig. Eto, pamilyar ba? Ito yung laging linya, pangalan lang yung West Philippine Sea, wala namang eksaktong coordinates yan, kaya paano magiging atin? Narinig nyo na yan for sure. So, totoo nga ba to? Ang sagot ng source material natin? Isang malaking mali. At hindi lang basta mali it's legally and mathematically wrong. Grabe. So, paano naging mali? Himayin natin. Kasi ang susi pala rito ay yung konsepto ng archipelagic baselines. Hindi yung pangalan ang nagbibigay sa atin ng karapatan, kundi itong mga baselines. Isipin nyo parang mga linya sa mapa na gawa sa super precise na coordinates. Nakasulat yan sa batas natin, RA 9522, at nakadeposito pa sa UN. At mula sa mga linyang yan, doon pa lang sinusukat ang lahat. At para patunayang hindi ito basta-basta, heto ang sample ng ilan sa mga official na coordinates. Tingnan nyo, sobrang specific. Bawat numero, bawat decimal point dyan ay may legal at mathematical na bigat. Hindi ito opinyon, di ba? Ito ay purong datos. So, para mas madali, ganito lang yan. Step 1. May mga fixed coordinates tayo na bumubuo ng ating legal baselines. Step 2. Kapag naitatag na yung baselines na yan, automatic na. Bigay na ng international law yung mga maritime zones natin. Parang buy one, take one sa batas. Kapag may baseline ka, may zone ka. Ganun lang siya kasimple. At ito yung una. Mula sa baselines natin, sukatin mo 12 nautical miles palabas. Yan ang ating territorial sea. Teritoryo yan ng Pilipinas, period. At heto pa yung mas malaki. Umabot pa tayo ng 200 nautical miles. Ito naman yung Exclusive Economic Zone o EEZ. Ibig sabihin, sa loob ng area na yan, tayo lang ang may karapatan sa lahat ng yaman. Isda, langis, gas, lahat yan. Ang linaw-linaw sa batas. Okay, lipat tayo sa isa pang mainit na issue. Yung kwentong nawala raw ang Scarborough Shoal dahil sa back-channel talks ni dating Senator Trillanes. Yan daw ang dahilan. Pero ano ba talaga ang nangyari ayon sa timeline? Tingnan natin ang facts. April 2012, nagsimula ang standoff kasi hinarang ng China ang barko natin. Pagdating ng June, para pakalmahin ang sitwasyon, ang Pilipinas ang unang umalis, nagpakumbaba. Ang kaso, ang China hindi umalis, sa halip sila pa ang nagstay at nagtake over. So hindi ito tungkol sa isang tao lang, ito ay serya ng mga pangyayari at desisyon. At linawin lang din natin kung para saan ba talaga ang back-channel diplomacy, ayon sa source. Hindi ito para magbenta ng teritoryo. Ang purpose niyan ay para maiwasan ang miscalculations, para hindi na lumaki ang gulo, at para mapigilan ang posibleng armadong sagupaan. You know, it's a tool for managing a crisis, hindi para sa pagsuko. Ito, isang napaka-critical na punto. Kailangan daw nating maintindihan ang pagkakaiba ng gobyerno ng China at ng kulturang Chino. Sabi rito, yung pagpuna natin sa communist government ng China ay hindi pwedeng ituring na galit sa mga Chinese o sa mga kababayan nating Philchay. Kasi, isipin nyo, yung Communist Party 1949 lang yan. At sila pa mismo yung nanira ng maraming tradisyon, yung mga tradisyong inaalagaan pa rin ng Philchay communities. So, malinaw, magkaiba yung dalawa. At syempre, ito ang pinakapundasyon ng claim ng China, yung kanilang historical rights. Sabi nila, sa kanila na raw yan noon pa. Pero ano ang sinasabi ng batas tungkol sa history? At ito ang sagot. Noong 2016, naglabas ng desisyon ng Arbitral Tribunal. At ang sabi, una, walang legal basis ang historic rights ng China. Pangalawa, yung 9-dash line nila, walang kwenta yan sa batas.
At pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, ang batas ngayon, ang UN clause ang masusunod, hindi ang mga lumang kwento o historical claims. Kaya, ang bottom line ayon sa source ay napakalinaw. Hindi kayang talunin ng kasaysayan ang isang treaty na pinirma ng mga bansa. Sa huli, batas ang nananaig at nanalo ng batas pabor sa atin. Pero teka, paano naman yung ibang arguments? Yung mga hindi nakabase sa legalidad, kundi sa emosyon, sa takot, sa ekonomiya. Yung mga linyang, nako baka girehin tayo, o kaya malaki utang na loob natin sa kanila. Silipin natin yan. So, tinitimbang dito yung takot versus sa katotohanan. Sinasabi sa atin na gagamitan tayo ng gray zone coercion, yan yung pambubuli na hindi naman full-blown na gera, tulad ng water cannon, kasi alam din nilang malaki ang mawawala sa kanila sa isang totoong gera. At isa pa, hindi tayo nag-iisa. Nandiyan ang Mutual Defense Treaty with the US. So yung takot, ginagamit lang na sandata para manahimik tayo. At para naman doon sa argumentong pang-ekonomiya, ito ang pinakamalupit na linya sa source. Ang simple lang ng punto. Ang resibo ay hindi kayang mag-cancel ng isang EEZ. Dahil lang bumibili tayo sa kanila o nag-invest sila rito, hindi ibig sabihin nun na isusuko na natin ng ating soberanya. Trade is trade, territory is territory. So para i-wrap up lahat, ito yung mga key takeaways. Una, ang karapatan natin ay galing sa coordinates at batas, hindi sa pangalan. Pangalawa, mayroon na tayong panalo, ang 2016 Arbitral Award. Pangatlo, sobrang importante na ihiwalay ang gobyerno sa kultura at sa mga tao. At pang-apat, ginagamit ang takot bilang armas para patahimikin tayo. At dito ko kayo iiwan. Kapag nagbanggaan na ang mga katotohanan at ang takot, alin sa dalawa ang hahayaan nating magsulat ng kwento natin bilang isang bansa? Pag-isipan nating mabuti yan. Hanggang sa muli.